Tinanong ng babaeng nakaasul si Yang Chen kung gusto ba niyang sumali sa kanila. Ikwinento pa nito, yung ex-husband ko ay isang ride-hailer. Kahit nagtatrabaho siya ng mahigit 12 oras kada araw, kaunti lang ang kinikita niya. Pero mabilis lang tumanggi si Yang Chen. Salamat po, ma'am. May trabaho na ako, kaya ayoko nang sumali, sagot niya ng may ngiti. Biglang hiningi ng babae ang numero ni Yang Chen at sinabing bibigyan niya ito ng magandang review pagkatapos. Medyo nahihiya, mahinahong sagot ni Yang Chen, "Ma'am, pakiusap, ayos na po ako sa buhay ko ngayon. Ayoko pong sumali." Pagkarating nila sa dealer shop, agad bumaba ang babaeng nakaasol. Naiinis itong nagsalita, "Hanggal na bata. Habang buhay ka na lang na ride-hailer. Wala kang alam sa mga patakaran sa lipunan. Wala kang magiging suking customer." Nagpatuloy na lang sa pagpasok ang mga babae habang si Yang Chen naman ay pinagmamasdan sila. Napaisip siya, kahit magtrabaho ka pa sa TMD, wala ka ring mararating. Sakto namang dumating si Yu Shishi. Pagkakita niya kay Yang Chen, agad niya itong tinawag. Lumapit siya at nagtanong, "Sino sila? Bakit ang dami mong babaeng sakay?" Nakangiting sagot ni Yang Chen, "Hindi ko sila kilala. May kaunting libreng oras lang ako kaya tumanggap ako ng order. Sandali lang ha, ipapark ko lang ang kotse." Pagkaparada niya ng sasakyan, bumaba na siya at sabay na silang pumasok ni Yushishi sa car shop. Pagpasok nila, magalang silang sinalubong ng isang babaeng staff. "Hi! Anong klaseng kotse po ang hinahanap ninyo?" Masayang sagot ni Yushishi, "Bibili po kami ng kotse. Si Yang Chen po ang may-ari." "Ah, kayo po pala si Yang Chen. Sinabi po ng manager namin na dalhin kayo sa opisina niya kapag dumating kayo. Sumunod po kayo sa akin," sabi ng babaeng staff habang nakangiti. Pumayag naman si Yang Chen at habang naglalakad sila, napansin niya sa gilid ang kanina niyang mga pasahero. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa opisina ng manager. Magalang na nakipagkamay ang manager kay Yang Chen at pinaupo sila. Sinabihan din ang staff na magdala ng tsaa. Habang nakatayo si Yang Chen, bigla niyang narinig ang tunog ng kanyang telepono. May natanggap kang bagong 1-star na masamang review, hindi raw nag-focus ang driver sa pagmamaneho. Kinausap pa raw sila dahil puro babae ang pasahero. At overloaded daw ang sasakyan. Sana raw maparusahan ng kumpanya ang driver. Nagulat si Yang Chen sa nabasa. Paanong naisipan nilang sir-on ako ng ganito? Bulong niya sa sarili. Biglang nagsalita ang kanyang system, "Binabati kita, master. May natanggap kang bad review. Ang premyo ay discretionary funds na 10 milyon at tsansang tumaas ang iyong bonus. Basta mapakansela mo ang bad review ng pasahero, makakakuha ka ng 5 beses hanggang 10 beses na bonus. At habang mas mabilis mong magawa ito, mas mataas ang tsansa mong makuha ang mas malaking bonus. Kaya pakiusap, bilisan mo." Napanganga si Yang Chen sa ganda ng task na binigay sa kanya ng system. Sakto namang dumating ang manager, dala ang tsaa para kay Yang Chen. Humarap si Yang Chen sa manager at sinabi, "Sir, nagmamadali ako, tara na upang tingnan ang kotse." Agad naman pumayag ang manager at inakit na sila para lumabas. Matapos ang kaunting usapan, lumabas na sila ng opisina. Habang naglalakad, nadaanan nila ang dalawang babaeng nag-uusap. Hindi na lang sila pinansin ng manager at sinabi kay Yang Chen, "Paki-check nga muna. Nandoon ang kotse mo, tingnan mo muna." Agad silang lumapit sa sasakyan. "Ang ganda talaga ng kotse na to," sabi ni Yushishi. Sagot ni Yang Chen, "Pumasok ka. Subukan mo." Pagkapasok ni Yushishi sa kotse, inilabas ni Yang Chen ang kanyang cellphone. "Kukuhanan kita ng litrato." Habang abala sila sa pagkuha ng litrato, dumating ang babaeng pasahero kanina at tinanong sila, "Anong ginagawa ninyo rito?" May panglalait pa siyang sinabi, "Bakit kayo pinapasok ng gwardya? Isa ka lang namang ride-hailer. Hindi mo afford to." Sumabat naman ang babaeng kasama niya, "Tama na yan. Hindi mo naman makukuha ang kotse na to kung hindi ka sasali sa amin.
Kaya mo to bilhin pagkalipas ng ilang buwan. Nakangiting humarap si Yang Chen at sinabi, "Salamat. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Nakuha nyo na ba ang kotse nyo?" Itinuro ng babaeng nakaasol ang isang sasakyan. "Oo, tapos na kami. Nandyan ang kotse namin. Pero ang ganda nitong isa. Gusto naming kunan ng video. Umurong ka na lang, huwag kang hamarang." Nag-aalalang bumaba si Yoshishi at tinanong si Yang Chen, "May problema ba?" Kalmado lang ang sagot ni Yang Chen, "Wala naman. Gusto lang kunan ng litrato ng mga babae ang kotse. Dito ka lang, huwag kang hamarang." Pagkatapos noon, kinuha na ng mga babae ang pulang tela. Sabay sinimula na nila ang pagkuha ng litrato, habang hawak ng dalawang babae sa likod ang tela. Lumapit ng kaunti si Yoshishi kay Yang Chen at bumulong, "Sir, anong ginagawa nila?" Itinaas ni Yang Chen ang kanyang cellphone at ipinakita ito kay Yoshishi. "Tingnan mo to," sabi niya. Napakunot noo si Yoshishi at napasigaw, "Diyos ko! Grabe naman to, nanalo pa sila ng rocket." Tahimik na paalala ni Yang Chen, "Hinaan mo naman ang boses mo. Huwag mong sirain ang kabuhayan ng iba." Habang nagsasalita si Yang Chen, kapansin-pansin ang pagkasabik ng isang babae na nakaasol na damit. Sabi nito, "May plaka na ang sasakyan, ibig sabihin may may-ari na ito. Nandito kaya ang may-ari? Sana ma-add ko siya sa WeChat." Agad na sumabat ang manager, halatang hindi natuwa, "Pwede ka lang kumuha ng litrato sa mga kotse na pinapayagan. Pero bawal ang sasakyang to. Sige na, umalis na kayo." Pero matigas ang ulo ng babae at mapilit na nagtanong, "Nasaan ang may-ari ng sasakyang ito? Pwede ko ba siyang makilala?" Napakunot noo ang manager at seryosong sinagot ito. "Ang kapal pa ng mukha mong magtanong. Nandyan lang ang may-ari. Dahil sa pagve-video nyo, hindi siya makapag-inspeksyon ng kotse. 200 yuan lang ang bayad nyo para sa video, pero kung ma-offend nyo ang VIP client namin, baka mawalan kami ng malaking deal." Pabirong tanong ng babae, "Nasaan siya? Hindi ko naman siya nakita." Itinuro ng manager si Yang Chen. "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita yang dalawang bigating boss?" Nanlaki ang mata ng mga babae nang marinig ito. Gulat na tanong ng babaeng nakaasol. "Sinasabi mo, ang sasakyang ito ay pagmamay-ari ng car-hailing driver na yon?" Napailing ang manager, halatang iritado. "Anong car-hailing driver? Tumigil ka na. Umalis na kayo. Simula ngayon, huwag na kayong bumalik dito. Hindi worth it ang 200 yuan kung mawawalan kami ng importanteng kliyente." Pero imbes na umalis, mabilis na lumapit ang babaeng nakaasol kay Yang Chen at nagtanong, "Little brother, ay gwapong lalaki, sayo ba talaga tong kotse?" Diretsyong sagot ni Yang Chen, "Oo." Mula sa likod, sumigaw na ang manager, halatang nawalan na ng pasensya. "Anong ginagawa mo riyan? Hindi ka ba marunong sumunod sa patakaran?" Tiningnan ng babae si Yang Chen mula ulo hanggang paa. Dahil mukha itong bata, nag-alinlangan siya. "Totoo ba to? Isang car-hailing driver, paano mo naman nabili ang isang Rolls Royce?" Ngumiti si Yang Chen na parang misteryosong negosyante. "Trade secret yan. Hindi ko pwedeng sabihin basta-basta." Natigilan ang babae, pero bigla ring ngumiti ng pilit. "Oy, guwapo, bakit hindi ka nalang magturo? Magpapa-enroll ako agad." Agad din siyang nag-sorry at kinuha ang kanyang cellphone. "Guwapong lalaki, misunderstanding lang yun kanina. Binura ko na yung negative review ko. Huwag mo na isipin yun. Add mo na lang ako, at ako na ang taya sa susunod nating kain bilang paghingi ko ng tawad." Biglang narinig ni Yang Chen ang boses ng kanyang sistema. "Congratulations! Natapos mo ang extra task. Simulan na natin ang wheel spin para sa premyo. Pagkalipas ng 5 segundo, maaari mo nang sabihing i-stop. Ang tinuturo ng pointer ay siyang magiging multiplier ng iyong premyo." Sumunod si Yang Chen, "Sige, simulan mo na." Pagkalipas ng 5 segundo, sumigaw siya, "Tigil." Pagkahinto ng roleta, lumapit ang sistema sa kanya at hinalikan siya sa noo. "Congratulations!
Nanalo ka ng 8 times multiplier. Ang original prize ay 10 milyon, kaya makakatanggap ka ng 80 milyong yuan. Ipapadala agad ito sa iyong bank account. Napangiti na lang si Yang Chen sa natanggap niyang gantimpala. Pagkatapos nyun, bumalik siya sa babae at sinabi, "Nananiniwala ako sa tadhana. Kung mag-cruise ulit ang landas natin, add muna ako. Ako naman ang taya." Pagkatapos, tumingin siya sa manager at kinindatan ito. Napanganga ang manager sa ginawa ni Yang Chen pero nakuha rin ang ibig nitong ipahiwatig. Tumawag agad ito sa mga security. "Security, palabisin niyo na ang mga babaeng to." Wala nang nagawa ang babae kundi magingay habang kinakaladkad palabas ng dalawang gwardiya. Lumapit ang manager kay Yang Chen at sinabing, "Mr. Yang, pasensya na po. Hindi ko po sinadyang bigyan kayo ng hindi magandang karanasan." Pero kalmado lang ang sagot ni Yang Chen. "Okay lang. Masaya naman kami sa sasakyan. Samahan mo na lang ako para pirmahan ang mga papeles." Agad namang sumang-ayon ang manager. "Tara po tayo sa opisina." Habang papasok sila, may bigla silang nakita, isang pamilyar na mukha. "Oh, hindi ba si Vice President Lin yan? Namimili rin ng kotse," sabi ni Yang Chen. Agad na sumabat ang lalaking kasama ni Vice President Lin at itinuro si Yang Chen. "Sino ka ba? Magpakita ka naman ng respeto sa Vice President." Pero sinaway siya agad ni Vice President Lin. "May karapatan ka bang magsalita? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag ka nang sumingit kapag may kausap ako. Bakit hindi mo matindaan? Bumalik ka na sa kotse." Nagulat ang lalaki pero sumunod na rin. Pagharap ni Vice President Lin kay Yang Chen, halata ang kaba. "Mr. Yang, huwag kayong magalit. Bata pa kasi yun, hindi pa marunong." Pagkatapos ay inalok niya si Yang Chen. "Mr. Yang, paano kung mag-cooperate tayo? Tulungan mo akong makuha ang control sa kumpanya namin, at kapag naging maayos na ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang 49% ng shares. Anong masasabi mo?" Diretsyong sagot ni Yang Chen. "Hindi ako interesado sa isang maliit na renovation company." Tinalikuran niya ito at kumaway paalis. "Mag-away na lang kayo ng kapatid mo." Column. Napakuyong na lang ng kamao si Vice President Lin sa sobrang galit. Pagkalabas, sinabi ni Yang Chen kay Yu Shishi, "Mauna ka na, may isasakay lang akong customer." Habang nasa labas ng car shop, sinabi ni Yu Shishi, "Sir, since dadaanan mo rin naman, susunod na lang ako sa likod mo. Wala rin akong gagawin kung uuwi lang ako." Pumayag si Yang Chen at nagsimula ng puntahan ng bagong pasahero. Pagdating sa lugar, may lalaki at babae nang naghihintay. Huminto si Yang Chen sa tapat nila at magalang na binati. "Welcome po sa aming ride service. Pakisara lang po ang seatbelt. Pupunta na po tayo sa Mingzhou Tower." Sumakay agad ang dalawa. Mahinahong sinabi ng babae, "Manager Chen, huwag ka na pong magalit. Wala na po talagang available na kotse ang kumpanya para sa atin." Pero halatang inis pa rin ang lalaki. "Galing pa ako sa headquarters, tapos ganito. Ni hindi man lang ako binigyan ng sasakyan. Pinapasakay pa ako sa ganitong mumurahing ride service. Ayoko na. Pagbalik ko, sisingilin ko sila." Sinubukan siyang pakalmayan ng babae. "Maganda rin naman ang mga ride service cars. Tingnan mo tong interior, ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang loob ng kotse para sa ride sharing." Pero matigas pa rin ang lalaki at mapanlate pa rin. "Mumurahing kotse lang ito. Nakakita ka na ba ng matinong tao na sumasakay dito? Napaka-cheap." Narinig ni Yang Chen ang lahat, pero kalmado siyang nagpaliwanag. "Sir, kahit mga car-hailing cars ay pwedeng maging maganda. Kung gusto nyo ng luxury car, pwede nyong piliin ang brand habang nag-o-order kayo." Lalo pang nena si Manager Chen. Sinabi niya kay Yang Chen, "Tigilan mo na ang pagbibiro, ha? Seryoso ka ba? May luxury car bang car-hailing? Meron ba niya na higit sa 5 milyon ang halaga?" Ngunit kalmado lang na nagtanong si Yang Chen, "Nakita mo ba yung sports car sa likod?" Mabilis na sagot ni Manager Chen,
Oo, nakita ko. Pero hindi mo naman siguro iisipin na maniniwala akong isa rin yung car-hailing car, di ba? Kalmadong sagot ni Yang Chen. Pastahan tayo, isa rin yan sa mga car-hailing car. At pwede pa kitang ipabook doon. Pero kailangang i-recalculate ang pamasahe, 500 yuan ang biyahe. Natawa si Manager Chen sa sinabi ni Yang Chen. Makakakuha ka ba ng luxury car na susundo sa akin sa halagang 500 yuan? Sa tingin mo ba ganyang kakuripot ang mayayaman? Sinagot siya ni Yang Chen. Nonsense. Akin ang kotse na yun, at ang sekretary ko ang nagmamaneho. Naawa ako sa iyo, kaya gusto kong maranasan mong sumakay sa luxury car. Sabay noon, pinahinto na niya ang kotse. Agad siyang bumaba at kumaway sa puting kotse sa likod nila na minamaneho ni Yushishi. Agad namang tumigil si Yushishi at bumaba. Tinanong niya ang kanyang boss. Boss, anong problema? Paliwanag ni Yang Chen. Eto kasing taong to, reklamo ng reklamo buong biyahe. Naawa ako sa kanya, kaya papasakayin ko siya sa luxury car. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Manager Chen. Bro, sumakay ka na. Susunod lang ako sa likod gamit yung sasakyan. Nakuha naman agad ni Yushishi ang sitwasyon at masayang sinabi. Bro, fair na. Ang kotse na minamaneho ko, kay boss din. Napanganga si Manager Chen sa pagkabigla. Maging ang babaeng kasama niya ay nabigla rin at napatanong kay Yang Chen. Guwapong lalaki, sayo talaga yang kotse. Sumagot si Yang Chen. May surveillance camera at audio recording sa kotse. Kaya huwag kayong mag-alala, pananagutan ko lahat ng sinasabi ko. Sige, sumakay na kayo. Susunod ako sa likod. Kinabahan si Manager Chen, kaya sinabi niya kay Yang Chen. Bro, biro lang yung kanina, ha? Sumakay naman ako sa kotse na minamaneho mo, paano ako sasakay sa luxury car? Bro, ikaw na lang magmaneho, huwag na nating palitan. Pasensya na. Dahil sa kasabihang, ang customer ang laging tama, sumang-ayon si Yang Chen at ngumiti. Sinabi na lang niya kay Yushishi na umalis na sila. Tumango agad si Yushishi. Habang nasa biyahe sila, patuloy ang pagtatanong ng babae. Guwapong lalaki, kung mayaman ka naman, bakit ka pa nagdadrive ng car-hailing service? Natural na sagot ni Yang Chen. E ano bang dapat kong gawin? Maghintay na lang ng renta bago ako mag-25. Mas malaya ako kapag nagdadrive ng car-hailing. Kung maganda mood ko ngayon, paparonas ko sa inyo ang luxury. Pero kung masama ang mood ko bukas, hindi kayo makakapalag. Hindi nyo talaga maiintindihan ang saya ng pagdadrive sa car-hailing service. Nahihiyang sumabat si Manager Chen. Mr. Driver, sorry kung naibuhos ko rito ang stress ko sa trabaho. Sana mapatawad mo ako. Ngunit ngumiti lang si Yang Chen at tumawa. Okay lang yan. Lahat naman tayo may emosyon. Heto na tayo, ayusin nyo na mga gamit nyo at bumaba na kayo. Agad na bumaba ang dalawa sa sasakyan. Nahihiyang nagpasalamat at nagpaalam si Manager Chen kay Yang Chen. Masayang kumaway naman ang babae at sinabi, Guwapong lalaki, salamat ha. Ang guwapo mo talaga, sana makasakay ulit ako sa sasakyan mo next time. Kumaway rin si Yang Chen at nagpaalam. Pagkaalis ni Yang Chen, napabuntong hininga ang babae. Sabi nila, all roads lead to Rome, pero may mga taong isinilang na talaga sa Rome. Si Manager Chen naman, imbes na ma-inspire, lalo pang nalito. Hindi ko talaga gets. Kung ako mayaman katulad niya, dapat nasa tabing dagat ako at nagre-relax, hindi nagdadrive ng car-hailing. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, inabot ni Yushishi ang susi pabalik kay Yang Chen. Pero maluwag ang sagot ni Yang Chen. Ikaw na ang kumuha niyan. Gamitin mo yung kotse kapag lalabas ka. Nagulat si Yushishi at napatanong. Sir, totoo ba? Ibibigay niyo talaga sa akin? Nakangiting sagot ni Yang Chen. Siyempre, kailangan mo rin naman ng pangtransportasyon kapag lalabas ka para sa trabaho, di ba? Masayang nagpasalamat si Yushishi. Sir, ang bait niyo talaga.
Natuwa rin si Yang Chen nang mapansin niyang tumaas ang likability ni Yoshishi sa system. Grabe, binigyan ko lang siya ng kotse, tuwang-tuwa na. Ang dali lang palang pasayahin ng mga tao. Sinabi niya kay Yoshishi. Bago ka pa lang dito sa lugar, sigurado akong hindi mo pa nabibili lahat ng kailangan mo sa bahay, di ba? Pagkatapos noon, bumaba si Yang Chen sa kotse at sinabi. Samahan na lang kita sa mall para bumili ng gamit. Masayang nagpasalamat si Yoshishi kay Yang Chen. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa mall at nagsimula ng mamili ng mga gamit ni Yoshishi. Habang naglalakad sila bitbit ang mga pinamili, sinabi ni Yoshishi. Boss, wait lang po. Bibili lang ako ng charger. Nakalimutan kong dalhin nung lumipat ako. Sige, go ahead, sagot ni Yang Chen. Agad siyang tumakbo papunta sa tindahan ng cellphone accessories. Sa loob ng tindahan, may magkasintahang tinitingnan ng mga gamit. Masaya ang babae habang hawak ang isang tablet. Darling, gusto ko rin ito. Kumpleto na ang set, siguradong may inggit ang mga kaibigan ko. Ngunit kalmado lang ang sagot ng lalaki. Hindi ako nagdala ng sapat na pera ngayon. Pwede ba nating bilhin yan sa ibang araw? Ngunit agad na nagmungkahi ang babae. E di manghiram ka muna. Wala na rin namang saysay, may utang ka nang ang mahigit 50,000, ano pa ang ilang libo pa. Habang pinapanood ito, hindi naiwasang maawa ni Yang Chen sa lalaki. Ha! Ito na ba yung sinasabing maalamat na mobile ATM? Pumapayag talaga siya sa ganito. Hindi ba't parang grabe na to? Sa alang-inang tono, sinabi ng lalaki sa kasintahan. Sa ibang araw na lang natin bilhin. Wala talaga akong dalang pera ngayon. Ngunit naiinis na tanong ng babae. Ano raw? Ang hirap mo naman bilhan. Ganon ba kahirap para sayo? Pagkasabi noon, bigla niyang sinampal ang lalaki sa gitna ng maraming tao at sinigawan. Lumuhod ka. I got so much money.